Hello sa iyong lahat. Welcome back na naman sa aking channel. Ngayon naman ang isi-share ko kung paano ako mag-troubleshoot ng 3-phase motor. Sa mga previous na videos ko, puro kasi single phase ang tinuturo ko. Ngayon na mayroon itong 3-phase, nakita ko dito sa ilalim ng workshop namin. Kaya kinuha ko para ma-share ko naman kung paano ako mag-troubleshoot ng 3-phase motor. Wala pa akong idea kung itong motor ay okay ba or sunog na. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano. Kaya huwag natin patatagalin pa. Sisimulan natin. Itong motor pala ay nakasulat sa nameplate 750 watts. Ibig sabihin 1 HP ito. 400 volts, 60 Hz. Sa mga motor pala, kapag mag-troubleshoot tayo, ang pinakamagandang gamitin natin pang troubleshoot ay ang insulation tester. Sa ngayon, wala pa akong insulation tester. Medyo mahal kasi yon, may kamahalan. Pag wala pa tayong insulation tester, pwede naman tayong gumamit ng multimeter, kahit anong brand. Sa insulation tester, kung may budget kayo, pwede kayong bumili. May Kyoritsu na brand, Meger, Sanwa, Flock, nasa sa inyo na yun. Dahil wala ako nun, ito lang ang gamit ko ngayon, ang aking kilometer. Susukatin natin to ang kanyang resistance. Ito na pala ang linya ng motor. May 3 wire dito kasi 3-phase. Tapos may kinabit sila. Ano to? Fuse siguro to. Hindi pala. Hindi fuse. Terminal block o connector. Ito, kinabit nila dito. Hindi ko alam kung saan to. Kaya titingnan natin. Itong motor pala, unang tip ko, halimbawa pag magto-troubleshoot tayo nito, may kagaya nito, may wire. Ina-advise ko sa lahat, lagi na sa nag-aaral pa lang at saka sa mga baguhan pa lang sa electrical. Kapag magto-troubleshoot tayo, hindi tayo susukat dito sa wire. Kasi posibleng may naputol sa wire dito kasi nakalagay siya, naka-insulate siya. Posibleng may naputol or di kaya ay nagka-short dito sa loob ng wire. Kaya pinakadabis pag magto-troubleshoot tayo, doon tayo sa terminal box para sure tayo na motor yung nasusukat natin. Kasi pag dito tayo nasusukat, kung may naputol natin dito, halimbawa, iisipin natin na sunog na yung motor o di kaya open line na siya. Pero hindi pala, posibleng ang wire lang. Kaya ang the best, doon tayo pupunta sa box. Bubuksan natin ito. Ito pa lang, may itong nilagay nila. Ito na yun. Ito yun, papunta to sa loob ng thermal protection. Pero kahit hindi na natin ito gamitin, pwede lang. Basta importante, magkabit tayo ng magnetic contactor with overload relay. Ito siguro, nilagyan nila siguro to ng fuse siguro dito. Baka fuse ang nilagay na dito. Tapos, ginawa nila, sinort na lang nila, bali siguro. Hindi ko alam bakit pa nila ito nilagyan. Kaya, ang gagawin ko ito, kung makikita nyo, ito na yung 3 wire. Iaangat ko to, tatanggalin ko muna itong 3 wire na to para sure tayo na hindi kasama yung wire sa pagsukat natin, yung motor lang. Kasi ang mangyari nito, kagaya sinabi ko kanina, kung halimbawa itong wire nag-short circuit na dito sa loob, pagsukat natin dito, posibleng masama itong wire, no? Kaya para sure tayo na motor lang masusukat natin,
tatanggalin natin itong tatlong wire na to, itong tatlong wire na linya, yung nakakabit dito sa terminal ng ating motor. Tatanggalin natin to. Ito natanggal ko na bale itong wire, naangat ko na yung tatlong wire sa puta dito, yan yung ginawa niyang linya bale. Ngayon motor na ang ating nakikita dito. Ngayon naman kunting share ko lang sa inyo ito about sa nakakonect siya sa Y. May connection kasi dito sa lalo na sa pag 6 leads out, mayroon kasi niyang Y connection, mayroon ring delta. Siguro gagawa tayo ng ibang video yan. Ito lang muna ang ituturo ko sa inyo, bale. Sa Y connection pala, ito, may ginawa ko dito, yung 6 na bale na terminal niya, bale, yun na yun, bale, ito na yun. Yung U1, U1, B1, W1, yun yung bale yung U1, yun yung number 1 o T1, tapos yung B1, yung 2, tapos yung W1, yun yung 3. Tapos yung U2 naman, yun naman yung 4. Tapos yung B2, yun naman yung 5. Tapos yung W2, yun naman yung 6. Bali, ang magkadugtong niyan ay, ang connected dyan yung U1 at saka U2. Yun na bali ang 1 at saka 4. Kung titingnan natin dito, yung U1, ito yung 1, at saka yung U2 ay 4. Yun ang kadugtong niya bali. Sa Y connection, ang pagkukonect pala ng Y pala, yung U2, B2 at saka W2, naka-connect yan bali. Connected bali yung tatlo na yan. O, ikukupul mo bali sila, o tie together. Kaya makikita mo yan, nakakonect sila, may jumper na kinabit diyan. Ibig sabihin, Y connection yan or star. Bali, ganito ang sa kanyang drawing, papakita ko, bali. Ang mangyayari, yung U2, B2 at saka W2, nakakonect na yan si bali. Yun, kung makikita mo, may jumper. Tapos yung U1, B1 at saka W1, yun ang papunta sa line 1, line 2, line 3. Kung sa schematic diagram naman, ito ang nangyayari sa loob yan, sa loob ng motor itong winding na to. Yung 4, 5, 6 nakakupol bali yan, ito yun, may jumper. Kaya gagawa natin dito. Bali, ganyan ang nangyayari dyan. Yung 1, 4, 2, 5, 3, 6. Yung 4, 5, 6, kinupol natin, bali. Ang nangyayari, tatlong wire na lang. Yung U1, B1, at saka W1. Ito na bali yun. Ang sa line 1, line 2, at saka line 3 natin. Ganun lang ang Y. Ito ang nangyayari sa Y. Ito yung kung makikita nyo, terminal box niya, yan, bali yan. Yung may itong wire, may naka-jumper, yun na yun. Ang U2, B2 at saka W2 natin, which is, makikita natin palagi dito sa terminal niya, sa may tagging dito. Siguro hindi maklaro sa camera, pero pag titingnan nyo ito sa actual, makikita nyo dito, bali. Yan ang Y. Sa delta naman, ito naman bali ang mangyayari sa delta. Ipapakita ko sa inyo. Susulat ko muna dito yan. Sa delta naman, ganito lang yan. Yung U1 at saka U2, U1 at saka W2, ikukunik mo yan, bale sila. Ija-jumper mo yan. Tapos susuplayan mo yan ng line 1. Tapos yung B1 naman at saka U2, ikukunik mo rin yan, maglalagay.
Jumperan mo rin yan. Tapos susuplayan mo yan ng line 2. Tapos yung W1 naman at saka B2, jumperan mo rin yan. Tapos susuplayan mo yan ng line 3. Bale, ganito ang mangyayari. Line 1, line 2, line 3. Bale, ganyan na ang mangyayari. Ito sa line 1, ito sa line 2, ito naman sa line 3. Kung sa schematic diagram naman, ganito naman ang nangyayari yan. Papakita ko sa inyo. Yung U1, ibig sabihin yung U1, yun yung number 1, no? Tapos yung kajumper niya bale, yung W2, ito yung number 6. Jumperan natin yan, tapos papunta sa line 1. Ganun ang mangyayari yan. Nakakupol na siya bale, tapos papuntang line 1. Ganun naman sa kabila rin. Yung B1, yung 2 bale, tapos U2, kajumper niya. Ang U2 naman dito ay 4. Kung nakikita nyo, 2 at saka 4, naka-jumper bali yan, papuntang line 2. Ganun bali ang nangyayari niyan. Tapos sa line 3 naman, kung makikita nyo yung W1, 3, number 3, at saka B2, 5. Kung makikita nyo, 3 at saka 5, jumperan mo lang yan, papunta sa line 3. Bale, ganito na mangyayari pag delta. Sinashare ko lang sa inyo no, yung UI at saka delta. Ganyan naman yung sa terminal niya. Ngayon, pupunta tayo sa motor. Babalik tayo sa pag-troubleshoot. Sa pag-troubleshoot naman, siguraduhin natin yung actual nito, tapos yung mga wire walang natanggal or naputol, tapos yung jumper, buo rin. Ito, chineko, buo talaga siya. Kaya ang gagawin natin, mag-check na tayo ng face-to-face bale sa phase 1 at saka sa phase 2. Pag magsukat tayo, ang importante, dapat pantay ang kanyang resistant, ang buo-buo kibali itong winding. Bale sa line 1, line 2, tapos sa line 2, line 3, at saka sa line 3, line 1. Ganun ang pag-check bali natin. May ginawa ko yung sinulat dito bali sa papel, kabila. Mag-check tayo sa line 1, line 2, ilan ang kanyang resistance. Line 2, line 3, ilan ang kanyang resistance. Tapos line 3, line 1, ilan ang kanyang resistance. Dapat itong lahat na to ay parehas lang ang kanyang resistance o pantay or balance. Kasi magkapareha ang kanilang number of span, number of turns, number of coil per group, at saka size of wire. Dapat pareha yan. Kapag nag-unbalance na siya, isa na yun na indikasyon na partial burn ng ating winding o sunog ng ating winding kasi unbalance na siya. Dapat kasi nito, parehas talaga siya. Ito na bali yan. Kasi nakakunik yan. Dapat parehas yan. Pag-check natin dito bali sa line 1 at line 2 kibali, dapat mayroon tayong masukat. Pag wala tayong masukat, ibig sabihin may naputol na dito or posibleng nandito. O di kaya dito sa jumper niya. Kaya sinasabi ko kanina, i-check nyo pa rin yung jumper. Baka posibleng nandito lang yung natanggal or may naluwag, no? Pero bibihira lang ito mangyari. Pero kahit ganun pa man, kailangan nating masiguro i-check natin. Pag okay na yan, ibig sabihin, wala tayong problema dito. Kaya dapat mayroon tayong masukat. Kasi kung makikita mo sa drawing, buo bali yan. Kaya ito naman, walang problema kahit ano yung unang sukatin natin. Ito ang ini-order to kung saan kayo mas komportable. Pwedeng dito kayo mag-unang check. Line 1, line 2. Pwede rin line 2, line 3. Pwede rin line 3, line 1. Walang problema kung saan kayo sa inyo gustong mag-una. Walang problema. Ang importante, i-check natin itong tatlo para ma-compare natin kung parehas ba ang kanyang resistance. Tapos kapag unbalance na yun, sinabi ko kanina, isa na yun na indikasyon na sunog ng ating winding. Kapag matapos natin itong check, ang itong tatlo naman, sasagawa pa rin tayo ng check rin sa line to ground. Ito, kukuha tayo ng isang linya dito, tapos isang ground tayo. Check natin kung hindi ba grounded ang motor. Ganun lang ang basic sa pag-troubleshoot ng motor. Ngayon, i-check ko na gamit itong aking kilometer.
Isi-set ko lang sa resistance. Ngayon, uunahin ko. Bali ito 1 at saka 2. I-short muna natin itong tester natin. Yung rod niya. Testingan natin. Para short tayo sa tester natin. 0.2. 0.1 na. Ngayon, titesterin natin yung 1 at saka 2 kung ilan ang kanyang resistance. $17.5. Isulat natin sa line 1, line 2, 17.5. Ngayon naman, punta naman tayo sa line 2 at saka line 3. Susukatin natin kung ilan ang kanyang resistance. Ito yung line 2. Klaro ko lang itong tester para maklaro nyo. Line 2, tapos line 3. 16.6. Ito makikita nyo medyo unbalanced na siya pero wala pang ohms, no? Wala pang 1 ohm. Okay pa yan pag hindi pa mataas ang kanilang, hindi pa malayo ang kanilang agwat, okay pa yan. Tapos susubukan naman natin sa line 3 at saka sa line 1 bali. Line 3 tapos line 1. 5.5 ohms siya. Ang layo. Sunog na pala to. Babalikan natin yung line 1, line 2, 17.5 ohms. Tapos yung line 2, line 3, 16.6 ohms. Yung line 3, line 1 naman ay 5.5 ohms. Ibig sabihin, pumutok na ang coil nito. Itong motor na to ay indikasyon na to na sunog na. Ngayon, dahil na-check natin yung line to line bali niya, ang gagawin naman natin, i-check naman natin sa line to ground. Dahil connected naman tayo doon, kahit saan tayo kumuha dito, pwedeng sa line 1, pwedeng sa line 2, pwedeng sa line 3, yung isang probe ng ating tester, tapos yung isa naman papunta sa ground. Pero ito, sunog na to kasi pumutok na, kung makita nyo yung resistance niya. Pero i-check pa rin natin sa ground. Ganun kasi yung pagtutroubleshoot. Sinishare ko sa inyo yung mga pamaraan ko. Kukuha muna tayo, mag-ground to ground muna tayo para sigurado may connected tayo sa ground. At gagamit tayo ng buzzer para marinig nyo. Yan. Yan. Tunog nyo. Ilagay tayo ng ground dito. Ayun, tumunog na siya. Ibig sabihin, ground to ground na yan. Ang gagawin natin, lagay natin sa isang linya. Okay, tumunog. Ibig sabihin, grounded na pala itong motor kasi tumunog siya, no? Pero makikita naman natin kanina sa resistance niya, pumutok na. Ibig sabihin, yung winding ito sa loob ay sunog na. Posibleng natunaw na yung insulation paper niya. Yung mylar o di kaya piece paper, depende sa ginamit nito. Ganun lamang no sa pagto-troubleshoot ng 3-phase motor.
Pero kung babalik natin kanina, pero kung okay yung resistance niya, bali, pantay sila, tapos nag-line to ground tayo, wala namang ground, ibig sabihin okay yung motor. Pero kahit balance yung resistance dito, tapos may ground, ibig sabihin yan, grounded pa rin yung motor natin. Kaya, ganun lang sa pagtutroubleshoot, no? Madali lang, bali, basic lang. Sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Yun lamang. Salamat sa panonood.